Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 18, talata 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya ipakitang siya may alam, pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kaduslaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig sa batisan. Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Ang labi ng mangmang, bunga ay sa alitan. At ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Kanyang bibig maghatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, sa talata 8 hanggang 11. Ito po ang nagsaad. Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahuwah ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan, akala ni mailigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri. Pasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa Kawikaan chapter 18 verses 12 to 17. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makakatulong pa sa kanya. Ang taong marunong at nakakaunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 18, verses 18 to 20. Ang sigalot ay maaaring malutas sa palabunutan at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapadiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan, ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At dito po sa Kawikaan, chapter 18, verse 21 to 24, para po sa araw ng Martes, no? Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ang umiibig sa paggamit nito ay aanihin ang bunga nito. Ang nakatagpo ng mabuting asawa ay nakatagpo ng isang mabuting bagay at tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Ang mahirap ay nakikiusap ng may pagpapakumbaba, ngunit ang mayaman ay sumasagot ng may katigasan. Ang taong may maraming kaibigan ay maaring mapahamak, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid ang katapatan. Amen. No? So dito, tinuturo po doon sa ating pong binasa, no, na talata na ang ating pong salita, no, ang ating relasyon, yung ating pong pakikitungo sa kapwa ay talaga pong may malaki pong epekto ito doon sa ating buhay. No? Sapagkat yung pananalita po talaga pong kumbaga po dito, no, sa sinasabi sa ating binasa, no, yung pananalita talaga ito po ay nagbibigay ng buhay. Pwede po siyang makasakit, no? Kaya kung gagamit po na tayo ng mga salita, dapat po nating gamitin, no, na may karunungan. At sinasabi rin din po dyan sa ating pong binasa na yung mabuting asawa ay isa pong biyaya mula sa Diyos. At yung pagpapakumbaba ay higit na mahalaga, no, kaysa pagmamataas, no? At yung tunay na kaibigan
talaga pong nanatiling tapat, no, kahit sa panahon ng pagsubok. At dito naman po talaga mapapatunayan yung tunay na kaibigan sa panahon ng pagsubok. So dito sa ating pong binasa, talagang gamitin po natin yung ating dila, no, upang magbigay buhay po ito, no, pahalagahan yung mga biyayang ibinigay ng Diyos. Mamuhay po tayo ng may pagpapakumbaba, maging tapat po tayo na kaibigan, at lagi po natin tatandaan, no, talagang makikita po sa salita at sa ating gawa, no, yung kapag tayo po ay may karunungan. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.